Sa emergency room, ang puting uniforme ay simbolo ng pag-asa. Ang suot ng mga tagapagligtas, ngunit sa gabing iyon ng Marso, ang puting uniforme ay nabahiran ng pula. Ang babaeng isinugod sa pinto ay hindi estranghero, isa siya sa kanila. At ang taong naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan ay nakasuot din ng puti. Magandang gabi, minsan ang pinakamadilim na kasamaan ay hindi nagtatago sa mga eskinita o sa mga anino ng gabi. Minsan ito ay nakatayo sa maliwanag na ilaw, tinitingala, ginagalang at tinatawag sa isang titulong puno ng dangal. Ang iyong kwento natin ngayon ay tungkol kay Fredelyn Lopez, isang babaeng nangarap na magsilbi sa kapwa na ang tanging hangarin ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Ito ay kwento ng isang pag-ibig na nagsimula sa matatamis na ngiti at kape, ngunit nagtapos sa isang madugong trahedya sa gilid ng kalsada. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso ay siya ring taong magbabayad para patigilin ang pagtibok nito? Paano kung ang self-employed na lalaking minahal mo ay isa palang respetadong doktor na may itinatagong pamilya at isang nakamamatay na sekreto? Samahan niyo akong buksan ang mga pahina ng kasong ito, isang kwento ng pagtataksil, ng tangkang pagpatay at ng isang ina na tumangging mamatay para sa katarungan. Bago ang dugo, bago ang sirena ng ambulansya, mayroon lamang isang simpleng pangarap. Kilalanin natin si Fredelyn Lopez, 23 taong gulang nang mangyari ang krimen, ngunit ang kanyang kwento ay nagsimula sa mga pasilyo ng isang unibersidad sa Quezon City. Si Fredelyn ay hindi ipinanganak sa marangyang buhay. Lumaki siyang puno ng determinasyon, dala ang bigat ng isang masakit na alaala, ang pagkamatay ng kanyang ina habang ipinapanganak ang kanyang bunsong kapatid. Ang sakit na iyon ang naging mitya ng kanyang pangarap, ang maging isang nurse. Gusto niyang maging kamay na nag-aalis ng sakit, ang taong sasalalo sa mga buhay na nasa bingit ng kamatayan. Nasa 3 taon na siya sa kolehiyo, kumakayod, nag-aaral at lumalaban mag-isa, hanggang sa dumating ang isang araw sa isang coffee shop malapit sa kanyang eskwelahan. Doon niya nakilala si Andrew Ibans. Sa paningin ng isang 20 anyos na estudyante, si Andrew ang definition ng ideal man. 32 taong gulang, matangkad, maayos manamit, may tindig na kagalang-galang at mga matang maamo. Nagpakilala si Andrew bilang self-employed at higit sa lahat, single. Nagsimula ito sa mga nakaw na tingin sa pila ng cafeteria. Sinundan ng mga ngiti hanggang sa nauwi sa sabay na pananghalian. Si Andrew ay hindi nagkulang. Sa unang buwan ng kanilang pagkakakilala, ipinaramdam niya kay Fredelyn ang isang uri ng pag-aalaga na matagal na niyang hinahanap. Siya ang naging sandalan ni Fredelyn sa gitna ng stress sa pag-aaral. Walang nakapigil sa kanila, hindi ang agwat ng edad, hindi ang pagkakaiba ng estado. Nahulog ang loob ni Fredelyn, naging sila. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ni Fredelyn ay tila naging makulay. Akala niya natagpuan na niya ang katuwang sa buhay. Ngunit ang maskara ni Andrew ay malapit ng matanggal. Ang pagbabago ng ihip ng hangin ay dumating kasabay ng isang balita. Buntis si Fredelyn, sa halip na saya, takot at panlalamig ang sumalubong sa kanya. Ang dating malambing na boses ni Andrew ay napalitan ng yelo. Ang lalaking nangako ng pagmamahal ay nagpadala ng isang mensahe na dumurog sa puso ni Fredelyn. Ang mungkahi ni Andrew, ipalaglag ang bata, huwag ituloy ang pagbubuntis. Para kay Andrew, ang sanggol ay isang problema, isang hadlang na kailangang alisin. Ngunit si Fredelyn, na lumaking nangungulila sa ina, ay may paninindigan. Ang batang dinadala niya ay may karapatang mabuhay. Tumanggi siya, mariin siyang tumanggi, at iyon ang huling beses na narinig niya si Andrew. Tulad ng usok, naglaho ang lalaki, walang tawag, walang text, walang paliwanag. Sa isang iglap, ang prinsipe ng kanyang buhay ay naging isang multo. Naiwan si Fredelyn na mag-isa, buntis, nag-aaral at wasak ang puso. Isipin ninyo ang hirap ng mga sumunod na buwan. Habang lumalaki ang sanggol sa kanyang sinapupunan, kailangan ni Fredelyn itago ito. Sa ilalim ng maluluwang na jacket, sa bawat maingat na hakbang, itinago niya ang kanyang kalagayan sa unibersidad para makapagtapos. Tanging ang kanyang matalik na kaibigang si Siana ang nakakaalam. Nanganak siya sa kalagitnaan ng summer, isang malusog na batang lalaki. Ang pangalan niya ay Miguel. Maputi, maliit ang muka at inosente, walang kamuwang-muwang na ang kanyang ama ay tumalikod sa kanya bago pa man siya isilang. Kahit hindi pa lubusang magaling ang katawan mula sa panganganak, bumalik si Fredelyn sa eskwelahan. Tinapos ang requirements, kinuha ang diploma. Para kay Miguel, para sa kanilang kinabukasan. Sa bawat sandali ng pagod,
Pinanood ang ngiti ni Miguel ang kanyang lakas. Lumipas ang 1 taon. Si Fredeline ay isa ng ganap na nurse naghahanap ng trabaho sa mga ospital sa Quezon City. Ang buhay ay nagsisimula ng umayos. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang araw habang nagbabasa ng hospital staff directory sa bulletin board ng isang kilalang ospital, nanigas si Fredeline. Doon nakasulat sa itim at puti ang pangalan na pilit niyang kinalimutan. Andrew D. Ibans, MD, Resident Doctor Emergency Medicine. Huminto ang mundo ni Fredeline. Ang lalaking nagsabing self-employed siya ay isa palang doktor, isang lisensyadong manggagamot. Nagsinungaling siya sa lahat. Kinabukasan dala ang galit na matagal ng kinimkim at ang pag-asang baka sakaling tanggapin ni Andrew ang anak. Nagtungo si Fredeline sa ospital. Kasama niya si Miguel. Hinintay niya ang paglabas ni Andrew. Nang magkaharap sila, walang bakas ng pagmamahal o kahit awa sa mata ng doktor. Tiningnan niya si Fredeline at ang bata na parang mga basahan, tinawag niyang sinungaling si Fredeline, itinanggi niya si Miguel, pinalayas niya sila. Mas masakit pa ang natuklasan ni Fredeline mula sa mga staff. Si Dr. Andrew Ibans ay may asawa at may anak na, kaya pala gusto niyang ipalaglag ang bata, kaya pala siya naglaho. Si Fredeline ay naging biktima ng isang panlilinlang. Ginamit, niloko at ngayon itinatapon. Ngunit hindi umurong si Fredeline. Sa halip na tumakbo palayo, nagdesisyon siyang lumaban sa paraang hindi inaasahan ni Andrew. Nag-apply si Fredeline sa ospital na iyon. Nagpumilit siya at natanggap siya bilang isang volunteer nurse. Isipin niyo ang tensyon sa loob ng ospital. Araw-araw nakikita ni Fredeline si Andrew. Araw-araw kailangan niyang maging profesional habang kaharap ang taong sumira sa tiwala niya. Si Andrew naman hindi siya pinapansin, para siyang hangin. Pero sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, nararamdaman ni Fredeline ang bigat ng tingin nito. Isang tahimik na pagbabanta. Ang hindi alam ni Fredeline, ang banta ay hindi mananatiling tahimik. May napapansin na siyang kakaiba. Sa kantina ng ospital, may isang lalaking laging nakatingin. Akala niya nagkataon lang, ilang araw na itong naroon. Nagmamasid, naghihintay, Marso gabi. Katatapos lang ng duty ni Fredeline, naglalakad siya pauwi sa isang tahimik na kalsada, madilim. Ang tanging liwanag ay galing sa malalayong poste ng ilaw. Pagod na siya, gusto na niyang makita si Miguel. Sa likuran niya, bumagal ang isang motorsiklo, walang plaka, ang rider ay nakaitim. Lumingon si Fredeline. Kinabahan siya, binilisan ng lakad pero huli na isang bala ang tumama sa kanyang tagiliran. Ang init ng tingga ay humiwa sa kanyang laman. Tumilapon siya sa gilid ng kalsada. Ang sakit ay nakakabingi. Habang nakahandusay sa lupa, nakita niya ang motor na humarurot palayo sa dilim. Dugo. Maraming dugo. Napasigaw ang mga nakarinig. Isang tricycle driver ang mabilis na sumaklololo. Isinakay siya at pinaharurot ang tricycle pabalik sa ospital. Ang ospital kung saan siya nagtatrabaho, ang ospital kung saan naroon si Andrew. Bumalik si Fredeline sa kanyang pinagtatrabahuhan, hindi bilang nurse na mag-aasikaso ng pasyente, kundi bilang pasyenteng nag-aagaw buhay. Akala ko katapusan ko na. Ito ang naisip ni Fredeline, pero matibay ang kanyang puso, ang puso ng isang ina. Nakaligtas siya, kinailangan ng operasyon at rehabilitasyon pero nabuhay siya. Habang nagpapagaling sa ospital, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso kung sino ang may kagagawan nito. Nakiusap siya na ilipat siya ng ospital para sa kanyang kaligtasan. Alam niyang hindi pa tapos si Andrew. Nakipagtulungan si Fredeline sa mga autoridad. Ibinigay niya ang deskripsyon ng lalaking nakita niya sa kantina. Ang lalaking laging nakatingin sa kanya bago ang pamamaril. Kumilos ang mga investigador. Nirepaso ang mga CCTV footage ng ospital. Nakita ang lalaki, sinundan ang kanyang bakas, natunton ang tirahan. Nang maaresto ang gunman, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Inamin niya ang lahat. Napag-utusan lang daw siya at ang nag-utos, isang lalaking nagngangalang Andrew. Binayaran siya para patayin si Fredeline. Bumagsak ang ebidensya. Habang naka-duty sa ospital, suot ang kanyang white coat, inaresto si Dr. Andrew Ibans. Ang mga pasyente, ang mga kapwa-doktor, ang buong staff, lahat ay nabigla. Ang respetadong doktor, inaaresto sa kasong attempted murder. Mariing itinanggi ni Andrew ang lahat. Kumuha siya ng magaling na pribadong abogado. Sa harap ng kanyang asawa, nagpaliwanag siya. Sinabing gawa-gawa lang ito ng isang baliw na babae at ang kanyang asawa sa kabila ng sakit ay tumayo sa tabi niya. Sinuspinde si Andrew sa ospital habang dinidinig ang kaso. Hunyo 2006, nagsimula ang paglilitis. Isipin ninyo ang tapang na kailangan ni Fredeline para humarap sa korte. Sugatan ng katawan, sugatan
siya ng puso pero buo ang loob. Sa bawat hearing, dala niya ang galit at ang pagmamahal kay Miguel. Isinalaysay niya ang lahat, ang relasyon, ang pagbubuntis, ang pagtanggi, ang banta, ang pamamaril. Nagpresenta siya ng mga ebidensya, ang kanyang sworn affidavit, ang mga medical records ng kanyang tama ng bala at ang salaysay ng gunman. Pero may isa pang alas si Fredeline. Humiling siya sa korte ng DNA testing. Gusto niyang patunayan sa buong mundo na nagsisinungaling si Andrew, na si Miguel ay kadugo nito. Pumayag ang hukom, 1 buwan ang lumipas, lumabas ang resulta, positive. Si Andrew Evans ang ama ni Miguel. Wasak ang depensa ni Andrew, wasak ang kanyang kredibilidad. Napatunayan ng korte na may motibo siya, ang patahimikin si Fredeline para hindi masira ang kanyang pangalan at pamilya. Ang hatol, guilty. Hinatulan si Dr. Andrew Evans ng reclusion temporal para sa kasong attempted murder, 12 hanggang 20 taong pagkakakulong. Inutusan din siyang magbayad ng danyos at suporta para kay Miguel. Pero hindi lang iyon. Sa isang hiwalay na desisyon, kumilos ang Professional Regulation Commission, PRC. Dahil sa grave misconduct at paglabag sa medical ethics, tinanggalan siya ng lisensya. Ang doktor ay isa na ngayong preso. 2 taon matapos ang hatol, payapang namumuhay si Fredeline sa Antipolo. Isa na siyang registered nurse, naglilingkod sa isang klinika. Ang perang nakuha niya bilang danyos perwisyo ay hindi niya nilustay. Inilaan niya ito para sa pag-aaral ni Miguel at para sa kanyang sariling pag-unlad. Naging sandata niya ang trahedya para lalo pang maging matatag. Sa kabilang banda, si Andrew ay nasa loob ng kulungan. Ang balita ay hindi na siya dinadalaw ng kanyang asawa at anak. Tinanggalan siya ng karapatang manggamot at blacklisted sa lahat ng ospital. Mula sa pagiging kagalang-galang, siya ay naging isang bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Ang kaso ni Fredeline Lopez at Andrew Evans ay nag-iiwan sa atin ng isang mahalagang aral. Hindi nasusukat sa suot na uniforme ang tunay na pagkatao. Hindi lisensya, hindi titulo at hindi ang pagiging doktor ang basehan ng dangal. Ang puting coat ay kayang labhan kapag nadumi, pero ang mantsa ng masamang budhi ay hindi kailanman matatanggal. Si Fredeline, ang babaeng tinangka nilang iligpit, ay siya ngayong nakatayo, buhay, lumalaban at naglilingkod, at si Andrew, ang taong dapat sanay nagliligtas ng buhay, ay siya ring nagtangkang kumitil nito. Sa huli, ang tunay na dangal ay wala sa kung ano ang tawag sa iyo ng tao, kundi sa kung ano ang ginagawa mo kapag walang nakatingin. Ako po ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga kwento ng krimen at katarungan.